Update sa mga programa ng Anti-Red Tape Authority matapos ang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ating tatalakayin kasama si Secretary Ernesto Perez, Director General ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Secretary, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Sir Joey, Sir Queng, Sir Albert at sa ating mga mamamayang Pilipino na nanonood sa programang ito. Maraming salamat. Sec, sa nagdaang SONA ng Pangulo, kanyang nabanggit na handa na ang Pilipino at hinihikayat ang businessmen na mag-invest. Sabi niya, the Philippines is ready. Yun yung resounding message niya. So, ano ang papel ng ARTA sa nabanggit na ito ng Pangulo? Handang-handa na po ang Anti-Red Tape Authority na suportahan ang direktiba ng mahal na Pangulo upang mahikayat ang ating mga negosyante na mag-invest dito sa Pilipinas. Sa katunayan po, ako'y natutuwa dahil kung may kwento ko lang, Sir Albert, last Saturday, dito po nag-share itong Malaysian businessman. Pagdating niya sa airport, pangkaraniwan dati na pupunta rito, yung focus ng gobyerno about yung mga migrant workers natin, na ini-encourage natin sila magpunta sa ibang bansa. Ngayon po, nakita nila yung malaking kaibahan dahil ang focus naman natin dito ngayon sa administrasyon na ito, hindi lang OFWs, kundi really to attract investors to the country. At nakita yung malaking pagkakaiba at nagpapasalamat ako sa mahal na Pangulo na ito po in-emphasize niya sa kanyang SONA na dapat mag-invest para mahikayat natin yung mga negosyante mag-invest dito. Sundin po natin yung kanyang maigpit na direktiba sa mga government agencies na mag-streamline and digitalize government processes and services. Dahil sa pamamagitan po nito, talagang mababawasan natin or ma-eliminate natin yung red tape at corruption in the process. Sec, isa rin sa binigyan diin ng Pangulo ay yung digitalization efforts ng bansa para mas mapabuti pa yung serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan o may bahagi sa amin yung mga programa at inisyatibo ng ARTA tungkol dito? Unang-una po, kasama po natin ng DICT sa pagsuporta, pagpapatupad ng eGov.ph. Sabi nga ng Pangulo, dapat hindi pinapahirapan ng taong bayan, dapat walang pila. Sabi ng DICT, why fall in line when we can go online? Ang tamang sagot po dito ay ang ating mga kababayan dapat hindi na kailangan pumunta sa isang ahensya ng gobyerno para mag-file ng kanyang application o kaya kumuha ng permit o certification. They can always go online. In that way, may iwasan po natin yung mahabang pila. Sa Anti-Red Tape Authority naman po, marami tayong mga programa na base po sa digitalization. Unang-una po dito, lalo natin pinapahigpit ang pag-implement ng Electronic Business One-Stop Shop. Kasama po natin dito ang DICT, DILG, tsaka DTI. Kung saan, kung ikaw po isang negosyante, gusto mo mag-apply na yung business permit, hindi mo na kailangan pumunta sa munisipyo o City Hall. Katulad nga po ng isang ating kababayan na OFW sa Qatar, meron siyang negosyo sa Ginsiliban, that's a 6th class municipality in Camiguin. Doon po nakuha niya yung kanyang business permit from his work in Qatar. Nakuha niya in one day yung kanyang business permit. So tuwang-tuwa po siya. Can you imagine kung ito po ay matupad ito sa lahat ng LGUs? Kaya nagpapasalamat po tayo sa Bureau of Fire Protection. Sinusuportahan po natin sila na ma-implement din yung kanilang Electronic Fire Safety Inspection Certificate using the digital platform. Ito po, lahat ng LGU so far, we have already 130 local government units that have set up and operationalized an electronic business one-stop shop kung saan, kung mag-apply ka po ng business permit in a matter of minutes, 5 minutes in Valenzuela, Baliwag, Bulacan, less than 5 minutes. Manila, 1 hour. Quezon City, 30 minutes. Doon po sa mga LGUs na ito, madali po ang kumuha ng business permit. Kaya yung ating mga babayan, pag alam nila na madali kumuha ng business permit, voluntaryo po sila mag-apply ng business permit, magbayad ng tamang buwis. At napatunayan po ito ng data ng DILG. Dahil po dito, yung mga LGUs na merong electronic business one-stop shop, common denominator po, tumaas yung kanilang revenue collection, tumaas yung number of business registration. Isa lang po yun. Dito po sa
pagpapaganda naman ng regulatory making process, meron po tayong in-implement na which we call Philippine Business Regulations Information System. Kung ikaw po isang negosyante, unang-una mo titingnan, ano yung mga regulations that cover your business permit. So, with the use of this digital-based platform, with a simple click, malalaman mo yung mga regulasyon na will involve the kind of business that you will have. So, by using the digital platform, which we call PBRIS, madali na po malaman yung mga regulasyon na ito. At isa din po sa ating mga babae, dapat malaman ninyo ito. Bago po kayo pumunta sa isang ahensya, titingnan po ninyo yung kanilang Citizen Charter. Ito pong Citizen Charter, dito nakasaad, yung kanilang mga serbisyo that they are offering to the public. With the use of the digital platform, which we call Artemis, or Anti-Red Tape Electronic Management Information System, we started already encoding the Citizen Charter of those priority agencies. At madali na po sa ating mga kababayan kapag yung national government agency ay onboarded na dito sa Artemis. Isa lang po, meron po din po on the complaints side naman, meron po tayong implement this year, which we call the Electronic Complaints Management System, kung saan ang ating kababayan sa pagtawag lang po sa hotline 12782 o kaya mag-connect po sa eGov.ph, pwede silang tumawag 24/7 at meron pong sasagot sa kanila through the use of artificial intelligence. Ang tawag po natin doon sa AI person ay si Tala, meaning Morningstar. This is in the process of full implementation, medyo mahina pa, but nakakatanggap na po tayo ng mga reklamo. At si Tala po mismo sasagot, kung kayo, either in Tagalog or English, Ilocano, Bisaya, sasagutin po niya ito in English or Tagalog at ita-translate niya na rin yung Ilocano, ito, sasagot niya in Tagalog or English. At may capability po siya na mag-fill up ng form with the use of hindi na po kailangan isulat ng sino mang caller, yung si Tala mismo ang susulat sa form na yon para ma-document po yung kanyang reklamo. Hindi naman po sumasayaw ng tala si Tala. Sorry. Pero Sec, natutuwa ho kami sa mga developments sa ito. At para lang bago ko tanungin yung susunod na tanong, yung eGov.ph na sinasabi ni Sec, yan po ay nasa Google Play Store, nasa Apple Store. Madali hong i-download yan, yung sinasabi natin. So, nabanggit na rin, Sec, ng ating Pangulo noon na bawal ang tamad at bawal ang makupad sa pamahalaan. Napos ako doon kasi talagang importante yan. Lahat tayo na sa pamahalaan. Ano po ang inyong masasabi rito, Sec? Tama po, hindi lang bawal ang tamad, bawal ang nakasimangot, lalo na po bawal ang kurap. Kaya mga kababayan, kung kayo po ay may reklamo, meron tayong isumbong sa Pangulo. Ang ARTA po, meron din tayong Electronic Complaints Management System. Meron din po tayong dinidevelop na anti-red tape dashboard. Nagkaroon po tayo ng meeting with the DI Secretary Henry Aguda. Siya mismo po nagsuggest, ARTA should develop an anti-red tape dashboard kung saan, kung may reklamo taong bayan, i-connect po natin, i-refer natin niya sa concerned government agency at hindi lang po ito tatanggap ng reklamo, i-monitor natin to ensure that the complaint is properly resolved or if acted upon. At 24/7 po. At our legal department will continuously monitor this until the complaint or concern is resolved. At in support, meron din po tayong tinatawag ng mga ARTA champions, mga chambers of commerce. So far, we have entered into 51 memorandum of understanding with ARTA champion. Recently po, yung Integrated Bar of the Philippines, dumagda po tayo ng memorandum of understanding dahil yung ARTA po, maliit lang na hensya, hindi natin kaya talagang masagot o kaya maaksyonan itong mga reklamo ng ating mga taong bayan. So, sa ating pong pagkikipagtulungan sa Integrated Bar of the Philippines, voluntaryo po sila nag-offer ng kanilang services upang tumulong sa Anti-Red Tape Authority na maaksyonan kaagad ang reklamo ng ating taong bayan. Bilang panghuli na lang siguro, Sec, mensahe nyo sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig at umaasa pang mas mapapaayos, mas mapapabilis pa ang serbisyo at ang pakikipagtransaksyon sa gobyerno. Mga kababayan, tayo po'y mapalad, meron tayo isang presidente, Ferdinand R. Marcos. So it's very clear.
in his directive, lahat ng ahensya ng gobyerno dapat streamline and digitalize ang government services. Sinasabi po rin niya, palagi niya ito na, let's invest in the Philippines. He always also calls on the businessmen, both foreign and local, na mag-invest dito sa Pilipinas para magkaroon pa ng maraming trabaho ating mga kababayan. Hindi na kailangang pumunta abroad. Dito po sa Pilipinas, dito ang trabaho, dito po makikita natin ang interest ng mga investors, businessmen at ang figures would show that we are really improving and we are really ready for business. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Secretary Ernesto Perez, Director General ng Anti-Red Tape Authority. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.